Okay, good evening at Carl, game number 3. Panalong Barangay Nebra sa TNT dito sa PBA Commissioner's Cup Finals. Final score is 116-102. so 2-1 ahead ang Barangay Nebra sa Best of 7 series. 2 wins away from winning the championship for the first time in 3 years, spanning 7 conferences. At Carl, kaya medyo lumalapit na yung Ginebra sa hinahanap nilang championship. Of course, Justin Brownlee 41 points, pero ang tingin natin ng big reason ba't nanalo sila si Stephen Holt. Carl, gaano kalaking bagay ngayong gabi si Stephen Holt, especially after yung struggles niya or struggles according to Ginebra in the first 2 games. Malaking impact siya for siguro sa confidence ni Stephen on offense. Yung depensa kasi wala namang problema. Like what Coach Tim said nung sa post-game press con. Actually, hindi niya nakikita na nagsistruggle si Stephen Holt kasi ang dami niyang ginagawa for Ginebra na na-overshadow yung struggles niya on offense. He's their primary defensive stopper. Siya yung nagdepende sa mga top guns ng locals ng TNT and syempre sa mga previous series. And siguro for Coach Tim, they have more than enough scorers na pwede mag-focus na sa depensa si Stephen na sige, okay ka lang sa depensa. And na term ni coach na connector parang connector daw siya sa siguro siya yung bridge between their guards and their big men, or basta parang siyang playmaker din playmaker siya na point forward si Stephen Holt. So kung happy si Coach Tim doon na okay na siguro yung offense niya, but for this game pinrove niya he's a true two-way player na he can score when he wants to. Hindi, not necessarily when he wants to, but when he can, or when he can binigay kung ano yung basa niya sa depensa. Feeling ko kung kaya niya yung depensa, makakascore siya, and he proved it tonight. In-acknowledge si team ko na meron ng quote-unquote internet noise na si Stephen Holt na struggling because ang total niya first 2 games 1 point lang. Tonight he had 23. And I would like to think na may point si Coach Tim na bakit big deal yun for the fans or anyone observing this series na struggling offensively si Stephen Holt when he can do yun nga pagiging defensive player niya, which is mantra na rin ng kanyang stint with Ginebra. But at the same time, the fans have a point, yung mga critics na si Stephen Holt is a capable scorer. Alam natin, therapy yan especially when yung dream run nila nung 2024 All-Filipino na isa sa mga main offensive weapons nung team na yon. And tonight, he proved na why he's one of the best two-way players sa liga. And madagdag ko, Brad, even before nung nasa PBA siya, Brad, nung if we may remember, he's an NBA D-League veteran, tsaka sa Europe, ang dami na rin nalaroan to si Stephen. And doon sa mga nilaroan niya, alam ko, more than 10 points per game siya. So, kung makakascore ka ng more than 10 points per game sa Europe, sigurado mas kaya mong umiscore dito sa Pilipinas. And yun nga, pinakita niya ngayon na he can score in bunches. So, yun nga, big game for Stephen Holt. And sa kabilang dako, not a big game for Calvin Optana. 2 points lang siya, Carl. 1 of 8 shooting. Anong nangyari kay Calvin Optana at gano'n siya kalaking bagay na talagang struggle talaga siya tonight for the tropang 5G? Sabi niya, nung na-interview natin siya, parang lang daw pwede natin sabihing law of averages. He was coming off a season high and according to Sir Fidel Mangonon, his 4th playoff career best, 31 points. So ngayon, scoreless siya in the first half and he didn't score his first 2 points until the 3rd quarter. So napaka layo ng parang in contrast talaga yung back-to-back games. So yung sabi niya, law of averages, hindi daw araw-araw Pasko Pero siyempre, nag-iisip tayo ng mga kung ano-ano, baka may injury.
Siyempre, off-tana yan eh. Dapat consistent yan eh. So, pero tinanong natin siya kung may injury siya. Wala daw siyang ininda. Although, Brad, Although, nakita natin na pagkalabas niya ng dugout, he was medyo umiika-ika. Tsaka, meron daw siyang, hindi, siya, hindi ko alam kung ano eh. He's not making an excuse, pero naka-slides lang siya, naka-chinelas. He was Oo not nga. wearing his sneakers. So, pero yun nga, as a true superstar that he is, he's not making any excuse. Sabi niya, wala siyang ininda. Wala siyang gustong gawing rason. Basta off night lang siya. Simpleng off night. Siyempre, maganda rin depensa siguro ng Hinebra. And wala, move forward na lang siya. Like what he did in game 1. so yun lang, medyo quick lang tong ano natin dahil abang tinitape natin to mag-alas 12 na at baka mamaya paalisin na kami dito ng mga taga-MOA at game number 4 is on Wednesday. Sa aming mga taga-South malayong biyahe papuntang Araneta. Pwede na rin. Okay pwede na rin, para but, sa mga Montalban. Talban. Pero alam naman natin, pag Araneta, doon tayo, hiyang tayo doon at expect another big game. Probably for either team, kabawi kaya TNT or maging 3-1 na kaya for Barangay Nebra on Wednesday. Tip-off 7:30. Bago yun, award din pala. Yan. Best import and best player of the conference. Quick lang, Carl. Sino tingin mo mananalo Saan? doon sa awards na yan? Although mukhang ano naman, mukhang matik na. Medyo marami ng ano eh. Marami na tayong narinig na presumptive, yung front runner. Siyempre, nasa Hinebra side yan ngayon dahil sila yung nasa ano eh. Nasa finals eh. Hindi lang not just the semifinals but the finals. So, the two best players this conference, RJ Abarientos and Justin Brown, they are poised. Wala pa kaming inaano, hindi pa namin kino-confirm or what, but they are, you can see the front runners, Brad, dahil napakaganda ng ginawa nila. They were consistent the entire conference, leading their teams to success, not just the semifinals but the finals. And yun importante, maganda pinakita mo and it translates to team success. So, tingnan natin, but I like to think mukhang matik na talaga na sila yung mananalo nung dalawang award. At yun, so Carl, ito, last na lang. Game 3 ng NBA Finals. Uy, Anong tingin mo? Anong Wala, makakabol pa ba kayo? ayoko magsalita dahil pag nagpe-predict ako, parang di na, ano eh. Basta, alam kong dehado na kami. Spurs ako So, alam kong dehado na kami dahil 0-2 kami sa ano eh. Sino Oo nga, mag-akala na mas 0-2 kami Tik sa na. at home. Tik na. Hindi, wala. Alam mo naman, ang ayaw ko lang talaga si Bemby na ano eh. Acting like a guard. He should play tall. Yun na naman eh. Maglaro siya na 7'5 siya. Parang di niya alam na 7'5 siya. Gusto niya sa perimeter lagi nagsisimula. Dapat puro alley-oop. Kailangan ibigay sa kanya sa loob. Nandun lang Mag-run ka siya. na. Yun lang kailangan eh. Oo. Napakasimpleng gawain din niya magawa. Well, bilog ang bola, but then 2-0, New York Knicks. Brad, yun gusto ko dagdag. Pero more than I'm not taking anything away sa Knicks sa pinapakita ng Knicks ngayon. Deserve nyo, Brad. Deserve nyo Ay, matapos yung decades of frustration. pero deserve dahil magandang pinapakita nyo. salamat. Parang pinapakita nyo na gusto nyo talaga manalo. Yun naman ang importante ngayon sa finals. Pero bilog po ng bola. Ako, ikaw na yung nagpapadihado. hindi ako bandwagon ha. Talagang Yan. ilang Die hard decades na yan, akong die hard die hard yan. ako. Pero sanay ako na laging may nangyayari hindi maganda sa Knicks. So ayokong pakampante. Pero sana matuloy na ngayon yung inaasam namin na NBA Championship. So yun, maikling usapan sa NBA Finals. Quick recap ng game number 3. So, Carl, thank you at tagal natin hindi ginagawa to. Buti na So, nakabalik tayo. kita-kita tayo sa game number Game 4. 4 sana. At sa pang finals with
me, Jonas Terrado, and Carlos Acamos. At see you next time mga ka-YouTube at ka-social media. Kala ko kabolagaan eh. Okay. Good night, good night. Good night. Thank you.